So kaya ako nababahala, hindi nila alam kung paano mag-authenticate. I'm sure alam nila yan. Pero bakit ayaw nilang i-authenticate? Para bagang kampante sila na kahit anong kakulangan nila, mananaig ang mga prosecutors at makukonvict itong si Inday Sara Duterte. Ano pong assessment ninyo? Umurong po, iniurong yung mga witness ng prosecution. Ano, ito ba sign na matibay ang kanilang kaso laban sa Vice Presidente, Attorney? Alam mo, ako'y nababahala. Kasi bilang isang abogado, wala pa silang napapatunayan kung hindi nag-imbestiga ang NBI. Hindi pa nila napapatunayan na yung video na kanilang isinave sa isang flash disk is a true and accurate depiction kung ano nga nangyari doon sa press briefing na yon, no? Ibig sabihin, hindi pa siya na-authenticate. Hindi pa siya po pwedeng gamitin bilang ebidensya dahil wala pa authentication sang-ayon sa electronic evidence rule natin dyan sa Pilipinas, no? So kaya ako nababahala, bakit kaya kampante sila na pinal na testigo nila itong si NBI Director Matibag, samantalang hindi man lang nila na-authenticate pa yung video. Kasi nakasaad sa ating electronic evidence rule kung paano ma-authenticate yan para matanggap na isang hukuman, no? Sa pamamagitan ng testimonya ng nag-record, sa pamamagitan ng testimonya ng isang kasapi dun sa video, o di naman kaya yung intermediary mismo, si Facebook, no? Hindi pa nangyayari yun. So kaya ako nababahala, hindi nila alam kung paano mag-authenticate. I'm sure alam nila yan. Pero bakit ayaw nilang i-authenticate? Para bagang kampante sila na kahit anong kakulangan nila, mananaig ang mga prosecutors at makukonvict itong si Inday Sara Duterte. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako nababahala. Hindi sa nakukulangan dahil alam ng lahat ng abogado kung ano ang proseso para ma-authenticate ang isang video na hindi nila ginawa. Ibig sabihin, dahil hindi authenticated, hindi po pwedeng tanggapin yung video na yan, no? Siguro umaasa sila na gagamitin rin yan ni Inday Sara Duterte kaya magiging admitted, no? Pero paano kung hindi? At hindi ko naman alam kung inadmit din yan ni VP Sara. So yan po ang aking assessment, no? Imposible hindi nila alam kung paano i-authenticate ang video dahil hindi nila ginawa at sinabi nila na hindi nila gagawin. Nababahala ako na para bagang kampante sila na kahit ano pa mangyari sa presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon, mapapatunayan nila ang pagkakasala di umano ni Inday Sara Duterte. So kung susumahin pala, Attorney, kung pagbabasihan po ang mga ang rules of court, yung 2 linggo na pagdinig walang kwenta kasi wala pang napapatunayan, wala pong wala pang naisusulong na matinong kaso itong prosecution. Tama po, ang napruebahan lang nila yung mga hakbang na ginawa ng mga investigador, no? Para imbestigahan nga itong di umanong krimen ng grave threats at saka incitement to sedition. Pero beyond that, wala pa silang napapatunayan, hindi pa nga nila na-authenticate yung video. Siguro nakukonfuse ang taong bayan doon sa authentication na kung merong AI o authentication para matanggap ang isang dokumento sa isang hukuman. Hindi pa nila nagagawa yung authentication man lang para matanggap yung video into evidence. Kaya nagtataka ako bakit titigil na nila yung presentation ng kanilang ebidensya. Pero sir, dun sa grave threats na Article 4, sabi po ng ibang mga abogado, marahil ito raw po ang inuna ng prosecution na i-brought up kasi nga meron silang video na may papakita to besmirch the reputation of the Vice President. Ang intent po ba, sir, sa korte ay easy lang po bang patunayan? Well, alam mo, yan yung merito, no? Pero ang punto ko nga, sa ngayon, hindi pa nila na-authenticate yung video, so hindi nila magagamit yung video bilang ebidensya. Yun ang aking punto, kaya ako nababahala. Bakit kampante mga prosecution na mapapasok sa ebidensya yung video na yan na walang tamang authentication? Bago pa natin pag-usapan yung merito, kung meron talagang mens rea o intent talaga na ituloy yung banta sa buhay ng presidente, kinakailangan munang matanggap sa ebidensya yung video na yan. Sa ngayon, hindi authenticated dahil malinaw na malinaw, meron tayong special rules ngayon, electronic evidence law rule na dapat ay sinusunod ng prosecution. So para po sa inyo, sir, paano ba dapat nila in-authenticate yung video na ilang araw pong pinag-usapan dyan po sa impeachment court? I think yan yung dahilan kaya nga nila tatawagin si Attorney Laika Lopez. Para si Laika Lopez ang magsasabi na yung content ng video ay siya ngang nangyari nung gabing yon, no?
Kasi that's how you authenticate it according to the rules, no? O di naman kaya, siguro, yung ilan sa mga mamamahayag na in-interview nila, sabi nila may mga 5 silang mga mamamahayag na interview, dapat ipresenta rin yung kanilang testimonya para sabihin na yung video na yan na sinave nung investigador ay tamang depiction ng nangyari nung gabing yon. So, that explains well. Kaya nga si Director Matibag yung parang kanilang gagawing huling baraha sa issue po ng grave threats, attorney. Hindi rin po pwede si Matibag kasi nga wala naman si Matibag nung press briefing na yon. Ang authentication magagawa lamang kung sino yung nag-record o kung sino yung kasapi doon sa press briefing na yon. So kapag hindi sila nagpresenta ng ganyang ebidensya, wala sila authentication, hindi po pwedeng matanggap yung video. Ang tatanggapin lang yung investigasyon na ginawa ng mga investigador kasama ng video bilang bahagi lamang ng investigasyon pero hindi tatanggapin na ebidensya dahil yan nga ay pawang nagpapakita kung ano nangyari nung gabing yon. So, yung grave threats na Article 4, sablay na reklamo, attorney, para po sa inyo. Well, sablay kasi yung ebidensya kinaasahan nila hindi naman na po pwedeng tanggapin pa sa hukuman na walang authentication.